Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Local officials ng lungsod ng San Pablo ginawaran ng DepEd Gawad Sinag 2024. Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo dumalo sa monthly meeting ng budget officers ng Laguna. Lumang Christmas decorations ginamit ng pamahalang lungsod sa Doña Leonila Urban Park at Sampaloc Lake. Makahulugan at masayang Christmas lighting ceremony sa Malvar Mansion pinangunahan ni Congressman Loreto S. Amante at kanyang pamilya. Isang araw ng makabuluhang gawain ni City Administrator Larry S. Amante. Batang Pinoy athletes ng lungsod ng San Pablo nag-courtesy call kay City Administrator Larry S. Amante. Deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security isinagawa sa lungsod ng San Pablo. Strategic Planning Workshop para sa relokasyon ng mga informal settlers sa lungsod ng San Pablo isinagawa sa Tagaytay City. Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr., bagong talagang obispo ng lungsod ng San Pablo. Fitz Center San Pablo ginawaran muli ng Technogabay Program Achievers Award. Magandang araw lungsod ng San Pablo. Magandang araw San Pableños. Para sa mga balita. Local officials ng lungsod ng San Pablo ginawaran ng DepEd Gawad Sinag 2024. Para sa mga detalye narito, si Kapitana Gina De Samero Pundan ng Barangay 7A. Ginawaran ng DepEd San Pablo ng Gawad Sinag 2024. Sina Congressman Loreto S. Amante, Mayor Vicente B. Amante, City Administrator Larry S. Amante, at Mayora Jem Castillo para sa kanilang hindi matatawarang pagsuporta sa mga programa at proyekto ng DepEd. Pinangunahan ni San Pablo City Schools Division Superintendent Girlie M. Ilagat ang nasabing awarding ceremony na ginanap sa SPC Convention Center noong November 21, 2024. Ang nasabing programa ay taunang isinasagawa upang kilalanin at parangalan ang mga natatanging katuwang ng kagawaran ng edukasyon sa kanilang mga proyekto at programa para sa patuloy na pagpapaunlad ng edukasyon sa lungsod para sa kapakinabangan ng lahat ng mag-aaral. Kapitana Gina De Samero Pundan ng Barangay 7A, Balitang San Pablo. Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo dumalo sa monthly meeting ng budget officers ng Laguna. Ang mga detalye mula kay SK Joshua Pingol ng Barangay 7A. Nakiisa sina Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo sa monthly meeting ng budget officers ng Laguna noong November 19 na ginanap sa Hotel Amihan and Events Place, Barangay San Jose. Nagpasalamat si City and Municipal Budget Officers of Laguna, President Richard Gonzales, kay Mayor Amante sa pag-host ng nasabing pagpupulong. Sa mga mensahe naman ng Panong Lungsod ay pasasalamat sa City Budget Officers ng Lungsod at ng mga pinuno ng mga tanggapan sa pagpatuloy ng pagsisiguradong maayos ang lokasyon ng budget sa lungsod ng San Pablo. Ako po si Joshua Pingol, SK Kagawad ng Barangay 7A, Balitang San Pablo. Lumang Christmas decorations ginamit ng pamahalaang lungsod sa Doña Leonila Urban Park at Sampaloc Lake. Ang mga detalye mula kay SK Kagawad Andrea Aquino ng Barangay 7A.
Malaking katipiran ang isinagawa ng pamahalaang lungsod sa paglalagay ng mga lumang Christmas lights at decoration sa Doña Leonilla Urban Park at San Paloc Lake. Sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante ay naging maingat si Mayora Jem Castillo sa pagpapatanggal at pagtatago ng mga gamit ng Christmas decorations upang magamit na muli sa susunod na Pasko. Ang mga ito ay halos 3 taon na dekorasyon na nagamit sa Rizal Avenue at Balagtas Boulevard noong pang 2022. Dahil sa mga gaganda at maningning na dekorasyon ay marami na muling namasyal sa Doña Leonilla Park at sa San Paloc Lake Boardwalk. Matatandaan na kinilala ang lungsod ng San Pablo bilang Christmas Tourist Capital ng Southern Tagalog noong nakaraang taon. Ako po si SK Andrea Aquino ng Barangay 7A, Balitang San Pablo. Makahulugan at masayang Christmas lighting ceremony sa Malvar Mansions pinangunahan ni Congressman Loreto S. Amante at ng kanyang pamilya. Ang mga detalye narito, si Gina Navia, ang ingat yaman ng Barangay 7A. Masayang nakiisa sa Christmas lighting ceremony sa Malvar Mansion ang mga mamamayan ng 2nd distrito ng Laguna bilang pakikiisa sa mithiin ni Congressman Loreto S. Amante sa isang makahulugang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Nakiisa rin ang kanyang may bahay na si Chairwoman Madet J. Amante at mga anak sa nasabing maningning na event noong November 15 sa Pule Malvar Mansion. Sa mensahe ni Misha, panganay na anak ng butihing congressman, ay ang kanilang kagalakang makapaglingkod sa lahat ng mamamayan na siyang tunay na diwa ng Pasko. Ako po si Gina Navia, ingat yaman ng Barangay 7A, Balitang San Pablo. Isang araw ng makabuluhang gawain ni City Administrator Larry S. Amante. Ang mga detalye, narito si SK Kagawad Ayesha Garcia ng Barangay 7A. Isang araw ng isang makabuluhang gawain ang muli na namang ginampanan ni City Administrator Larry S. Amante noong November 19 sa kanyang mga tanggapan sa Convention Center at sa San Pablo City Mega Capitol. Dumalo ang City Administrator sa monthly meeting ng mga City and Municipal Budget Officers of Laguna na ginanap sa Hotel Amihan and Events Place sa Barangay San Jose. Nag-courtesy call naman ang kabaka sa pamumuno ni Pangulong Mario A. Rueda Jr. Bumisita rin si Board Member Carla Monica Adahar, ilang punong barangay at mga kawani ng pamahalaang lokal. Binisita rin niya ang mga kawani sa iba't ibang tanggapan na nasa loob ng Mega Capitol upang masiguradong maayos at mahusay ang kanilang pagsaserbisyo. Ayesha Garcia, SK Kagawad ng Barangay 7A, Balitang San Pablo. Batang Pinoy athletes ng lungsod ng San Pablo nag-courtesy call kay City Administrator Larry S. Amante. Ang mga detalye narito, si Kagawad Jomel Aquino ng Barangay 7A. Sa pangunguna ni Sports Development Officer Junkin Bumagat, ay nag-courtesy call ang mga atletang delegado ng Batang Pinoy at mga coaches kay City Administrator Larry S. Amante noong November 20 sa Convention Center. Kaysa sa nasabing courtesy call, sina DILG Officer Maria Alma L. Barrientos at Councilors Ambo Amante, Chad Pabico at Francis Calatrava na pawang mga miyembro ng Committee on Sports ng Sangguniang Panglungsod. Nagkaloob naman ng tulong ang butihing administrator sa tagubilin na rin ng punong lungsod. Ako po si Kagawad Jomel Aquino ng Barangay 7A, Balitang San Pablo. Deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security isinagawa sa lungsod ng San Pablo. Ang mga detalye mula kay SK Ayesha Garcia, SK Kagawad ng Barangay 7A. Sa pangunguna ng DILG, PNP, Philippine Army at pamahalaang lokal ng lungsod ng San Pablo ay sinagawa ang paglagda ng MOU ng Deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security noong November 25 na ginanap sa Amihan Resort, Barangay San Jose. Dumalo rito sina Mayor Vicente B. Amante, Vice Mayor Justin G. Colago
at miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Liga ng mga barangay sa pangunguna ni Liga President Ariston Amante at Liga Vice President Benbong Pelismino. Sangguniang Kabataan sa pangunguna ni SK Federation President of Laguna Benj Pelismino at San Pablo City SK Federation President Ace Villanueva. Nakiisa rin sa programa sina OIC DILG Laguna Provincial Director J. Beltran, SPC DILG Officer Maria Alma Barrientos, Major Michael Malakad, Commander Task Force Ugnay, OIC Chief of Police San Pablo City, Franco Alex Regulos, Acting Provincial Director Laguna PPO Govin Mel Unos, Brigadier General Ronald Jess Alcudia, Lieutenant Colonel Romel Panganiban at mga department at assistant department heads ng pamahalaang lokal. SK Kagawad Aisha Garcia, Barangay 7A, Balitang San Pablo. Strategic Planning Workshop para sa relokasyon ng mga informal settlers sa lungsod ng San Pablo. Isinagawa sa Tagaytay City. Ang detalye mula kay Kagawad Johnny Lloyd Morta Suarez ng Barangay 7A. 2 araw na isinagawa ang Strategic and Planning Workshop para isa-isasagawang relokasyon ng mga informal settlers ng lungsod ng San Pablo na bahagi ng PNR South Long Haul Project noong November 21 hanggang November 22 na ginanap sa Horts Hotel and Resort, Tagaytay City. Dumalo rito ang mga opisyales at kawani ng Department of Transportation, National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development, City Urban Development and Housing Office Provincial, Urban Development and Housing Office, Presidential Commission for the Urban Poor, Barangay Officials, Homeowners Association, at mga kawani ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod ng San Pablo. Ako po si Kagawad Johnny Lloyd Morta Suarez, Barangay 7A, Balitang San Pablo. Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr., bagong talagang obispo ng lungsod ng San Pablo. Ang mga detalye, narito si SK Kagawad Andrea Aquino ng Barangay 7A. Isinagawa ang pagsalubong at pagtatalaga sa bagong opispo ng lungsod ng San Pablo na si Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. noong November 21 sa pamamagitan ng isang motorcade na nagsimula sa San Roque Church patungo sa San Pablo Cathedral. Isinara ang ilang bahagi ng Colago at Rizal Avenue at ang mga daan sa Almario, Robles, Aquino at Brion Streets sa likod ng katedral upang maging maayos ang nasabing motorcade. Ako po si SK Andrea Aquino, Barangay 7A, Balitang San Pablo. Fitz Center San Pablo ginawaran muli ng Technogabay Program Achievers Award. Para sa mga detalye narito, ang punong sangguniang kabataan Juliana Margaret Hernandez ng Barangay 7A. Muli na namang binigyang pagkilala sa ikatlong pagkakataon ang Fitz Center San Pablo City Office of the City Agriculturist na nagkamit muli ng Technogabay Program Achievers Award, Excellence Award bilang isa sa pinakamahusay sa pagpapatupad ng Technogabay Program sa buong Region 4A. Ang pagkilala ay pinagkaloob ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Region 4A Calabarzon sa ginanap na 8th Technogabay Summit and 2024 Coconut Expo, Kultura, Sining at Agham tungo sa makabagong industriya ng pagniniyugan noong November 20 to 22, 2024 sa Owens The Farm Resort, Lucena City, Quezon. Punong sangguniang kabataan Juliana Margaret Hernandez, Barangay 7A, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago
at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Kasama ang bumubuo ng sangguniang barangay ng Barangay 7A, ako, si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo. Mula sa pamahalaang pangbarangay ng Barangay 7A, Kasama ang Sangguniang Kabataan ng Barangay 7A at sa Barangay Information Office ng Barangay 7A upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo, ugaliing tumutok sa City Information Office, Balitang San Pablo.